Kaso ito ng mag-asawang Pepito at Menchu noong December 2, 1992, gumawa ng kasulatan ng bentahan ng lupa ang mag-asawa pabor sa EPBI, isang kumpanya ng mga sanglaan na kinakatawanan ni Nilo. Binili ng EPBI ang isang 346 square meters na lupa sa mag-asawa sa halagang 3 milyong piso. Nagbigay ng paunang bayad na 200,000 ang kumpanya at ang balancing 2.8 million ay binayaran nito ng hulugan sa pamamagitan ng mga tseke na post-dated. Kinansila ang titulo ng mag-asawa at naglabas ng bagong titulo sa pangalan ng EPBI. Nang ideposito ng mag-asawa ang nasabing mga tseke, tumalbog ang mga ito dahil sa kakulangan ng pondo. Sinulatan ng mag-asawa ang kumpanya at sinilo upang bayaran nito ang balanse o kaya naman ay isoli na lang ang lupa. Hindi sila pinansin ng kumpanya at ni Nilo. Kinasuhan ng mag-asawa sa korte ang kumpanya, pati na rin si Nilo upang mabawi nila ang lupa at kung ano pang maaaring maging solusyon ng hukuman sa kaso. Matapos ang paglilitis, nagdesisyon ang korte pabor sa mag-asawa. Pinag-utos sa EPBI at kay Nilo na isaoli ang lupa, magbayad ng 100,000 moral damages, 50,000 exemplary damages, 20,000 attorney's fees at 35,602.60 costs of suit na pawang ibabawas lahat sa paunang bayad na 200,000 na ibinigay ni Nilo. Nang umapila ang EPBI at si Nilo sa Court of Appeals, binago nito ang desisyon ng mababang hukuman. Pinababayaran lang sa EPBI at kay Nilo ang balanseng 2.8 million, pati danyos na 50,000 pesos, moral damages at 25,000 pesos, exemplary damages. Sumang-ayon ang Court of Appeals sa korte na talagang dinaya ng kumpanya ang mag-asawa. Kaya lang, nangyari daw ang pandaraya noong tapos na ang kontrata kaya hindi maaaring ipawalang bisa ang kontrata. Maaari lang daw maging basihan ang pandaraya upang pabayaran sa kumpanya ang balanse. Tama po ba dito ang Court of Appeals? Mali po ang Court of Appeals. Kahit walang pandarayang nangyari habang nagkakapirmahan ng kontrata, hindi pa rin masasabing walang naganap na panloloko. Nabola ang mag-asawa upang tanggapin ang mga tseke na sa paniniwalang mapopondohan ang mga ito sa takdang oras. Hindi lumabas ang pandarayang ito habang pinag-uusapan pa ang kontrata, kundi sa pagtatapos na nito o habang tinutupad na ang pagkabilang panig ang kani-kanilang obligasyon. Natupad ng mag-asawa ang kanilang parte. Kaya nga pinirmahan na nila ang kasulatan ng bentahan at nalipat sa kumpanya ang titulo ng lupa. Malinaw ng EPBI at si Nilo naman ang kailangang tumupad sa kanilang obligasyon na bayaran ang balanseng 2.8 million. Hindi nila ito natupad dahil hindi naman nila napondohan ang mga tsekeng ibinayad. Malinaw na nilabag nila ang tungkulin at obligasyon nila sa kontrata. Alinsunod sa batas o sa civil code, sapat na basihan na ito upang maipawalang bisa ng mag-asawa ang kasulatan ng bentahan. Walang karapatan si Nilo at ang EPBI na mabigyan pa ng dagdag na panahon upang tumupad sa tungkulin nilang bayaran ang balancing 2.8 million kapag binigyan sila ng palugit ng hukuman para na rin nilang kinalimutan ang ginawang paglabag ng kumpanya sa kontrata. Lalabas na kukonsintihin pa ng korte ang nanibagong paglabag sa kontrata. Taliwas ito sa respeto at pagkilalang dapat ibigay sa kontrata. Kahit pa ang kaso na mag-asawa ay tungkol sa pagpapawalang bisa ng bentahan ng lupa, kasama pa rin sa hinihingi nila sa korte ang tungkol sa pagbabalik ng lupa sa kanila.
Tungkol naman sa danyos, dapat nating panatiliin ang pinababayaran ng Court of Appeals. Isa na naman pong kaalaman mula dito sa programang May Makatwirang Lunas. Ikaw at ang batas.